Ngayon naman ay magdi-divide tayo ng fractions. So, sa pagdi-divide ng fractions, ang gagawin natin is i-express yung pangalawang fraction sa kabaligtaran, no? Or kung tatawagin natin is yung, what do we call this property? Inverse property of multiplication. So, kung maaalala nyo sa properties of integers, yan. Yung i-inverse lang natin. I-invert natin, pagpapalitin natin yung pwesto ng numerator and denominator, then expect nyo na magpapalit yung ating operation. Ito. Yan. Kasi dividing a number, dividing fractions, redundant na yun. Pag sinabing redundant, paulit-ulit, and hindi dapat ganun. Kasi ang fraction is, it is already division. So, division by division, redundant. Kaya, ang gagawin natin, yung division dito, papalitan natin ng operation. Paano yung mangyayari, ma'am? So, the first thing to do is, ayan, open mo 4/5. Ayan, yung 4/5. Yun yung hindi magbabago. At ang magbabago dito is yung operation na division. So, magiging multiplication, and I will use that. And kapag nagpalit kayo ng operation, expect nyo na yung kasunod na fraction, yung 2/3 ay magpapalit. Okay, paano magpapalit? Yung numerator mo, mapupunta, sa denominator, tama, yan, pupunta siya dito, mag-switch ng, magpapalit ng pwesto, then yung denominator mapupunta sa numerator. So, paano mangyayari? Again, yung numerator mapupunta sa denominator, so yung 2 mo, mapupunta dito sa denominator, yon. Then yung 3, mapupunta sa numerator, ayan, sa taas. Ulitin ko once na nag-switch kayo ng operation, so division, naging ayon, multiplication, yan dot. Yung kasunod na fraction ng operation, magpapalit ng pwesto yung numerator at denominator. Yung numerator mo magiging denominator, ayan, yung 2 na numerator kanina, magiging denominator, ayan, nandito. Then yung denominator na 3 magiging numerator, ayan, ito na yan. Then proceed sa process. Anong process? Multiplication. So yung proseso kanina sa multiplication or multiplying fractions, gagamitin natin. So, multiplication of fractions. So, numerator to numerator. So, magiging 4 times 3, we have 12. Then, 5 times 2, we have 10. And, may kailangan tayong i-lowest term. So, kung ilo-lowest term nyo to, I think ito ko ilalagay sa tabi. Kung ilo-lowest term nyo to, express it into lowest term, reduce, yan. So, 12, think of a number, 2 numbers sa pag minultiply mo, 12, so we have 2 times 6. Then 10, 2 times 5, di ba? Then, expect na may matatanggal kasi may 2 sa numerator, may 2 sa denominator, isang pares ng numerator at denominator, remove. Then, ang matitira 6/5, so wala nang matatanggal dyan. 6/5 ang sagot, or kailangan natin i-express into mixed fraction. So, simulan natin sa denominator, 5, copy nyo yung 5 na denominator. Mag-isip ng number na i-multiply sa 5 na yung sagot ay hindi lalagpas ng 6. So, 5 times 1 is 5. 5 times 2 is 10. So, balik tayo kasi lagpas na ng 6, no? So, that will be 5 times 1. So, 5 times 1 is 5. Then, mag-iisip ka ng number na idadagdag mo sa product ng 5 at 1. So, 5 times 1 is 5. Ilan yung idadagdag mo sa 5 para maging 6? Kasi dapat maging 6, di ba? Eh, di 1. Di ba? Check. 5 times 1 is 5. 5 plus 1 is 6. So, tama tayo. So, ang sagot nito ay 6/5. 6/5, the answer will be 6/5 or 1 1/5. Ayan. So, that will be the answer.
Now, we have 4/5 divided by 2/3. Again, division sa fraction is redundant kasi ang fraction itself, division na yun, paghahati, pagpaparte. So, ang gagawin natin ay yung 4/5, kopyahin mo lang. Yung division sign, gawin mo multiplication sign. At don't forget to switch places. Ma'am, paano switch places? So, 3, ilipat mo doon sa taas. Then yung 2, ilipat mo sa baba, sa denominator. Yung 3, ilipat mo sa numerator. So, ito na yan. Over. Yung 2, ilipat mo sa denominator. Ayan. Then, pwede tayo dito mag-direct cancel. Pero kailangan naka-express lahat sa prime factors. So, kanina kasi hindi natin ginamit yung idea ng prime factors, no? So, inulit lang natin. Actually, inulit lang natin yung process. Inulit lang. Hindi tayo gumamit ng prime factors. So, kanina, nag-lowest term tayo sa dulo. So, ngayon naman, hindi tayo maglo-lowest term. Mag-e-express tayo into prime factors. So, yung 4, that will be 2 times 2. And 5 times 1, wag na. Okay na yun. Over 5. Yan. So, medyo na-displace yung ating fraction bar. Yan. Times. 3 over 2, already prime. Anong nang gagawin dyan, ma'am? Ayan. Let us look for a pair of numerator and denominator na magkamukha. So, start tayo dito. 2. Yung 5 ito, hindi pwede. Ito, 2. Pwede na to. Ayan. Then, meron pa ba tayo i-pair up? Wala na. So, copy 2. Copy yung multiplication sign. Copy yung 3. Over. Okay, copy yung 5. Then, 2 times 3, we have 6 over 5. Then, same process, gagawin mo siyang mixed fraction. So, or 1 and 1/5. Ayan. Same process lang. Or 1 and 1/5. So, that's it. Okay na tayo.